Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, tayo pong mga Pilipino at Katoliko ay nahaharap sa dalawang halalan. Magkaibang halalan pero halalan pa rin. Ang conclave na kung saan ang College of Cardinals, 133, tatlong Pilipino dyan, ang pipili ng magiging bagong Santo Papa o Supreme Pontiff ng mahigit na 1.4 bilyong Katoliko sa buong mundo. Kapalit po ng ating pinakamamahal na reformist Pope Francis. Ngayong 7 ng Mayo, mga 2 hanggang 3 araw po aabot yan. At syempre, sa ating midterm election sa ating bansa sa Lunes, maghahalal po tayo ng 18 posisyon na bakante at 70 million ang Pilipinong boboto. Ang dalawang kaganapang ito, kapanalig, ay magtatakda ng ating kinabukasan. Makasaysayan ang conclave o conclave sa ating mga Pilipino, hindi lamang dahil tayo po ay predominantly Catholic country, kundi ang ating kapwa Pilipino na si Cardinal Luis Antonio Tagle ay isa sa mga papabili na malakas na contender na maging Santo Papa. Kaya't ipagdasal po natin yan. Kapanalig, sa kabilang banda naman, ang magiging resulta ng 2025 midterm election sa Lunes, 12 ng Mayo, ay mayroong direktang epekto sa buhay nating mga Pilipino base nga sa kanilang mga pagiging mga polisiya sa loob ng 3 taon na siya namang huhulma sa magiging resulta ng 2028 presidential election sa ating bansa. Kapanalig, hindi po masamang manalig at mangarap ng ating kababayan na si Cardinal Tagle ang pipiliin ng conclave na maging Santo Papa. Kung ito ay kalooban ng Diyos, isa itong malaking karangalan sa ating mga Pilipino. Lalo-lalo na tayong mga Asyano. Kapanalig, ibinahagi ni Cardinal Elector Caloocan Cardinal Ambo David sa kanyang Facebook na ang bawat isa sa 133 Cardinal Elector ay manunumpa bago pumili ng Santo Papa na isinalin sa salitang Ingles. I call as my witness Christ the Lord, who will be my judge, that my vote is given to the one who before God I believe should be elected. Kapanalig, ibig sabihin, ang bawat kardinal ay pipili ng nararapat na maging pinuno ng Catholic Church, no? Sa pamamagitan ng isang taimtim na pananalangin, pagninilay, pagkikilatis. Sa huli, ang magiging resulta ng conclave ay ang kalooban ng Diyos. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi ni Cardinal David ang katanungan, imagine if every Filipino voter can say the same oath before casting his or her vote in the coming elections. Nakakalungkot lamang, kapanalig, ang katotohanan. Tayong mga botanteng Pilipino ay hindi natin binibigyang halaga sa totoo lang ang ating katungkulan bilang botante katulad ng solemn spiritual reflection ng mga cardinal electors sa paghalal ng bagong Santo Papa. Nakakadismaya, kapanalig, base nga sa resulta ng mga naglalabasang survey na ang 12 nangungunang senatorial balls ay dominado ng mga artista, mga taong questionable ang integridad at kakayahan na ang puhunan lamang ay kilala at pamilyar sa mga botante ang kanilang pangalan. Sa local level naman, namamayagpag pa rin ang political dynasties na isang realidad na kanilang ginawa ang politika na isang family business upang lalong magkamal ng kayamanan, magkamal ng kapangyarihan. Marami sa ating mga botanteng Pilipino ay nawalan na ng pag-asa sa nalalapit na 2025 midterm elections dahil lalong nalulugmok at nababaon ang ating bansa. Sana, kapanalig, umasa tayo na ang magiging resulta ng conclave ay mag-iimpluwensya para sa ating electoral process sa 12 ng Mayo 2025. Ipagdasal po natin
na matauhan tayong mga Pilipinong botante upang magkaisa, magkaroon tayo ng spiritual renewal at tuluyang maiwaksi ang ating nakagawiang sumunod sa Agos. Nawa, mapagtanto natin ang bumoto ng karapat-dapat na kandidato at isang tabi ang mga hindi karapat-dapat. Hindi kaya napapanahon, kapanalig, na iligay sa election rules ang qualification requirement sa sino mang magnanais na mamuno sa ating mga bayan at probinsya upang maalis na ang estado na pinapatakbo ay mga political dynasties. Marami walang alam at marami mga komedyante lang. Kapanalig, gamitin po natin ang ating konsyensya, ang tinig ng Diyos sa pagpili natin ng mga kandidatong karapat-dapat na pagkatiwalaan ng boto ng sambayanan. Piliin po natin ang tunay na mga kandidato na bibigyan natin ng kapangyarihan maglingkod sa ating lahat. Sabi nga ni Kristo sa Marcos 10:45, siya nagpunta rito hindi upang paglingkuran, ngunit upang maglingkod, ihandog ang sarili sa kaligtasan ng sanlibutan. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.